Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Pem Ambrosio. Sabi niya hindi mabuhay ang mga bashing kung hindi makapagpuwerhisyo, and besides, Judy is married. Why are they making an issue of it? These scolding peps are not ashamed anymore. Pataka lang ah. Tama po kayo dyan, Ginang Pem Ambrosio. Talagang ililink pa si Paolo Avellino dito sa kanyang ex na nananahimik na po dyan po sa ibang bansa. And yes, nasa Amsterdam, Netherlands, ito pong si Judy, pero hindi ibig sabihin naman nun nagkita sila ni Paolo Avellino. Siguro itong bashers na to, napagtanto na yung Netherlands 3 hours lamang dito po sa Paris, France, kaya ginawan po nila ng issue. Pero iba yung term nakita daw magkasama ng weekend. So bakit kung ganun, di ilabas nila yung pruweba, 'di ba? Ang lakas pa ng magtag kay Kim and kay Paolo Avellino. So nabasa yan ni Paolo and ni Chinita Princess, siguro ayaw lang patulan dahil ayaw po nilang bumaba sa level ng mga bashers at mahilig gumawa po ng kwento para sirain si Kim and Paolo. Mabuti na lang matalino na po kayong mga fans, alam na po ninyo ang papaniwalaan po ninyo sa hindi. Tama po yan mga kakimpawa. Diyan, yan po ang nagpapatatag sa atin. So maraming salamat sa komento, Ginang Fem Ambrosio. God bless po at mabuhay kayo. Next comment mula naman po kay Ginang Nenita. Sabi niya po dito, wag padadala sa mga dobleng paninira ngayon ng mga bashers. Fake news yan lahat. Dahil wala silang masisira pa. Triple rin ating project sa Kimpaw, atin ang huling halakhak dahil nasa totoo tayo. Matirang matibay, sabi ni Pao, don't engage sa mga nega bashers. Habang sisirain nila ang Kimpaw, sila rin ang putaktihin sa mga negatibo. Lalong sisikat ang Kimpaw, sila pa ang nag-promote para positivity sa Kimpaw, bubuhos sa mga blessings, hayaan nyo na ang ngumangaw-ngaw. We don't care. Matagal na tayong panalo. Focus sa world tour ng Kimpaw. Tama po kayo dyan, Ginang Ninita, no? Ang dami pong paninira ng mga bashers, fake news. Talagang gustong-gusto nilang sirain si Kim and si Paolo Avellino. Pero mabuti po ang Diyos mga kakimpaw dahil hindi niya po hinahayang magwagi po ang kasamaan laban po sa kabutihan. Paano ba naman kasi si Kim and Paolo, lagi pong may mga project, laging may mga blessings, kaya itong mga bashers na to mga kakimpaw, doble at triple din po ang pag-iingay nila para pabagsakin si Kim and Paolo. Hindi po nila alam na itong ginagawa po nilang paninira, doon mas lalong tinataas si Kim and si Paolo Avellino. Kaya sige pa, bash pa more para maraming blessings ang makuha ni Kim and Paolo. Alam natin na katuwang na po talaga sa buhay ang bashers, lalo na sa mga public figure katulad po ni Kim and Paolo, kaya tawanan na lang po natin yan at wag na wag po tayong magpapadala dito, okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Nenita. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa araw na to ng Martes, at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa post ng isang Kimpaw fan sa X. Sabi niya, grabe din ang ginagawa nila kay Kim Chu ngayon ha. I wonder who is behind all this. Aside sa sinisira nilang Kimpaw brand, may bagong blind item na naman regarding the sis. Grabe ha, Holy Week na Holy Week, di tayo nagpahinga. So ano na naman kaya itong pa-blind item na to mga kakimpaw na paninira kay Kim or sa Kimpaw? Nako mga kakimpaw, wag po tayong mag-engage dyan lalo't hindi naman natin alam ang katotohanan, lalo na't ikukuni kay Kim and Paolo Avellino.
wag na wag po tayong maniniwala dyan. Kasi Holy Week may stress po tayo. Dito na lang tayo sa good news. So ano ba yung good news mga kakimpaw? Meron po kasi tayong nabasa na meron pong kinompose na song si Paula Avellino dedicated di umano kay Chinita Princess. Sabi dito sa isang post, just in, mukhang may bagong issue na naman si Paula Avellino at Kim Chu. Kaya ba parehang smile ni Paula Avellino kapag tinatanong sa kantang ginawa niya di umano para kay Kim Chu? Ano kaya ang katotohanan sa likod ng mga bali-balita? Sabihin nyo naman sa amin kung ano ang inyong opinyon. Tapos, alam na naming nakikiramdam din kayo Kim Chu fan group, kaya't kung mayroon kayong nalalaman sa balitang to, wag na kayong mahiya na sabihin sa amin ang tungkol dyan. Ito po yung mga komento, oh. Parang kinompose ni Paulo, then pinakanta sa singer na ito, no? Then may nag-comment pa na, cute ng song, bagay sa Loving Kim Pao. Tapos sabi pa ng isa, love the song, ba't ang ganda ng kantang ito? Then may nakalagay nga dyan na Kim Chu fan page, song clip creator dedicated to the Chinita Princess. Paulo Avellino, pinaghihinalaang nag-compose di umano daw ng kanta for Chinita Princess. Actually, hindi ko pa po naririnig mga kakimpaw yung song na tinutukoy dito, pero ang dami pong nagagandahan dahil parang akmang-akma po talaga sa relationship ni Kim and ni Paulo. Maganda raw po yung lyrics, parang tinutukoy talaga ay silang dalawa ni Paulo mga kakimpaw. Kaya sana mapakinggan ko to mga kakimpaw. Kasi di ba si Paula Avellino naman, may talent yan, nagsusulat din po yan ng mga song. Kaya why not na mag-compose nga siya ng kanta, pinakanta sa singer na ganyan, tapos dedicated kay Chinita Princess. Huwag kayong mag-alala mga kakimpaw at hahanapin ko po yung song na tinutukoy sa post na to at papakinggan ko po talaga. Ang ganda daw kasi mga kakimpaw bagay na bagay kay Chinita and sa love story with Paulo Avellino. Samantalang sa mga naghahanap naman kay Paula Avellino at kay Chinita Princess, still tahimik na tahimik at pa din po sila mga kakimpaw. Si Kim Chu panay lang po ang promote ng Di Alibay, while Paula Avellino panay pa rin po ang taping or shooting dito po sa Paris, France. Wala talaga siyang pinapalagpas na oras at araw dahil minamadali na rin po nilang matapos yung kanilang mga eksena ni Nadine Lustre doon po sa Paris, France. Kaya kung inyo mapapansin, kahit Holy Week, for the taping si lolo nyo Paulo Avellino para nga naman makatapos na at makauwi na po sila dito po sa Pilipinas. So paano po mga kakimpaw, hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.